ito. Lagi. Yun o, gusto nag-ilog. Pero ang maganda lang dito, mabilis mag-subsides ang baha sa Davao. So kani siya high tide ni, no? High tide kasi bilis agad ang pagdami ng tubig. Ito. Pag malapit sa sa dagat ang area sa Davao, yan, hindi yan siya bahain. Pero pagka gantong area, malayo to sa dagat Panakan. Papuntang Panakan relocation. So itong area na to, Catch Basin. Muna nga mura siya Kasi sa unahan diyan paangat niya paahon. So basically itong area na to, itong hinintuan natin ng dalihan. To Catch Basin. Yun, isang lulutang yan mamaya. Kotse. A few hours later. So yun na nga hupa na yung baha dito. Yun na tinutukoy ko sa inyo, sinasabi ko sa inyo na dito sa Davao City nga priority talaga dito yung yung mga drainage system para just in case na magkaroon ng napaka volume talaga yung bagsak buhos ang ulan na tinabagay buong tubig na sa buong mundo dito binagsak sa Davao City. So umulan kanina around mga alauna ng umaga na sa mga isang oras talaga walang humpay. So grabe yung buhos ang ulan na talagang enough na siya para bahain ang mga low-lying areas dito sa Davao City, lalo na sa mga Catch Basin area or sa mga Catch Basin Catch Basin area. So ito for example, ito Catch Basin to dito na maituturing ko ditong Catch Basin kasi talaga every time na bumubuhos tayo yung ulan na napakalakas, talagang itong area na to dito lubog talaga sa baha. I mean malalim. Yan, itong area na to dito. So hindi siya halos madaanan ng mga sedan, ng mga sasakyan ng mga auto. I mean sedan So madalas makakadaan dito mga jeep lang ng mga matataas, mga SUV, mga pick-up truck na gano'n So ngayon ay okay na siya after 1 hour lang. So ibig sabihin sa mga nagsasabi diyan na mayaman daw ang Davao City, malaki ang budget, malaki ang pondo, pero bakit na binabaha? Walang lugar yata. Bagyo nga, 'di ba? Ang Baguio City binabaha 'yan, 'di ba? Kahit pa sila ay nasa pinaka-highland. Napakataas ang nila, topography ng ng kailang situated sila sa pinaka-tuktok ng bundok ng Benguet province. But still, binabaha pa rin sila. So dito sa Davao, what more na kami dito, below sea level or sea level at least sea level itong Davao City, lalo na itong Poblacion District, downtown area namin dito sa Davao. So yun, bali dahil nga sa bakit ang dali lang binabaha pa rin na Davao. So sa mga natatanong diyan, yun na ulitin natin yun, may mga talagang kini-question na kurakot daw ang si Paulo Duterte kasi nga binabaha pa rin ang Davao. Napakalaki daw ng budget niya. Anong binabaha? Binabaha, yes, totoo yun. Hindi naman yan pwedeng i-deny. Pero alam niyo yun, di ba? Yun na nga, maging Baguio City binabaha nga. So Davao City pa kaya. Pero ang difference lang sa Davao City, compare natin sa mga mega cities naman or sa mga metro cities dito sa Pilipinas. Hindi ko na lang babanggitin kung yun. Alam niyo na kung ano yung lugar sa Pilipinas na pag binabaha talaga araw, araw talaga, 24 hours bago humupa, bago mag-subsides. So compare ba naman sa Davao City na isang oras lang, kita niyo naman talaga sa video, di ba? Na sobrang lakas ang baha. Sobrang lakas sobrang lakas ng buhosong ulan, napakadaming volume talaga ng downpour ng rainfall ng ulan, di ba? Sobrang bilis tumaas ang tubig sa mga low-lying areas kasi nga Catch Basin. So itong area na to dito, ganun din malaki ang tubig dito kapag
sobrang laki ng buhos ng ulan, volume. Pero tingnan niyo naman, after an hour ago, 1 hour ago, or 2 hours, wala na siya, subsides na, di ba? Wala na, ano siya, passable na siya ulit di ba? Tapos kita niyo naman ang ano namin dito, aming creek, di ba? Isa lang to sa creek namin na napakalaki so meron kaming Dakudaw Avenue, napakalaki ng ano doon, ng creek. Saan pa? Marami kaming creek dito sa Davao na talagang kapag umuulan, gumagana ho talaga to. Kasi nga, kita niyo naman, maliban sa meron talaga mas street sweepers, ang mga Davaoenyo, kahit paano no, sa napakalaking population meron kami dito, still meron pa rin kami dito ng disiplina kung tawagin, na hindi kami basta-basta natatapon ng aming mga solid waste materials like mga plastics, mga plastic bottles, etc. na pwede siyang magkukos talaga ng clog or pagbara sa mga drainage or sa mga kanal dito sa syudad namin. Kaya pag may mga insidente, may mga instances na uulan na napakalakas tapos sasabayan pa ng high tide, babahain pa rin kami, but still nagsasubsides no, in a span of 1 hour mahigit. So subside na siya, wala nang tawag nito, baha. So passable na yung mga main roads and mga main highways ho namin dito. So dito sa Davao, marami ho tayo ng mga catch basin. Yun na nga yung sa video natin doon sa may Panakan. Tapos itong area na to dito sa may Rojas Avenue, yan. Tapos Boulevard, Coastal Road segment no, sa may Rojas Boulevard segment. Anyway, so ito yun, catch basin. Tapos meron kami sa may Bangkal, sa may Matina, sa may IT Park, sa may Matina IT Park papuntang Manila, Davao Memorial Park. And sa may Bangkal area na mataas ng tubig doon. Catch basin, low-lying areas, catch basin, gano'n no. So kapag malakas ang buhos ang ulan plus high tide, so ang tendency is yun na nga, overflow or talagang tataas yung tubig sa mga low-lying areas, catch basin. And syempre doon sa may sa may diversion road, sa may nito, nakalimutan ko na basta yung papuntang Pag-ibig ni Esperanza, diyan sa Esperanza sa may paakyat sa may Upsley. Nakalimutan ko yung pangalan ng diyan lugar. Bayan, nasa dila ko, di ko mabanggit, pasensya na. Basta may area diyan na talagang yun ang napakalalim, lagpas tao talaga diyan minsan kapag sobra-sobra talaga yung low pressure area. Talagang nagbubuhos ang napakalaking napakaraming tubig mula sa kalangitan. So yung area na yon ay binabaha pero ngayon hindi na kasi meron silang ginawang doon, parang pumping station or something. Basta di ko alam kung anong ginawa nilang remedy sa area na yon, bakit hindi na siya binabaha ngayon kapag kahit pa napakalakas ang ulan na binubuhos or binabagsak na tubig kahit gano'ng kadami. Anyway, so yun lang ano pa ba mga hindi ko nabanggit? Yan, yan, may mga low-lying area din sa Maa. Tsaka syempre yung sa may Jade Valley, sa may Tigato, tsaka sa may sa may Phase 4A, sa may El Rio Vista. Baka ka, di ba, mga ganong area. So yun lang siguro, thank you for watching and bye bye, ingat